isang lugar na rural ay rehiyon na heograpikal at matatagpuan sa labas ng lungsod at bayan. Ito'y may isang mababang populasyon at maliit na pamayanan. Kadalasan, ito'y isang komunidad ng sakahan at magubat na lugar. Karamihan sa naninirahan dito ay mga magsasaka. Sa province kasi, mahirap maghanap ng pera, pero madali lang naman yung lalo na pag nagsasaka. Opo. Dito kasi Ang pandarayuhang panloob o ang tinatawag na migration ay ang pansamantala o permanenteng paglipat mula sa isang lugar patungo sa iba. Makalipas ang 5 taon, ang NCR o ang National Capital Region ay ang pinakamadalas dayuhan ng mga Pilipino mula sa ibang lugar. Ang karaniwang dahilan ng rural to urban migration o ang paglipat mula sa probinsya patungong Maynila ay ang pag-iisip ng mga Pilipino na mas giginhawa ang buhay nila sa Maynila at mas mapapadali ang paghahanap ng trabaho. Sa paglipat niyo po papunta dito, meron po ba kayong mga naranasang mga pagsubok? At kung meron po, ano-ano po yun? Paghanap po ng trabaho, paghanap ng malilipatan talaga? Mahirap ate kasi nung unang punta ko dito, nakikitira lang ako. Mahirap yung nakikitira. Lalo na kung wala kang trabaho. Kasi pag wala kang trabaho, wala kang maibibigay, may maririnig ka. Kaya kailangan mo magsumikap. Lalo na kung mababa lang yung pinag-aralan mo. Kompetensya yan eh. Kaya kailangan mataas talaga yung pinag-aralan mo. Ayun na, kasi siyempre pag nandito ka, kailangan maghanap ng trabaho. Pero ang hirap, di ba? bakit po? Unang-una, siyempre pag undergraduate ka, napaghirap maghanap ng trabaho. Di wala kang skills, di ba? So, kahit anong trabaho, makapasok lang, pwede mo na pasukin. Parang, Dahil ang Metro Manila ay isa sa pinakamaunlad na lungsod sa Pilipinas, dito mas madaling matatagpuan ang mga pang-araw-araw na kinakailangan, pagkakataon na makakuha ng trabaho at mga serbisyong mahalaga kumpara sa mga madudulot sa probinsya. Ito ang inaakala ng marami. Okay po. Bago po kayo lumuwas dito, meron po ba kayong mga inaasahan tungkol sa Manila? Parang, baka dito makahanap ako ng trabaho. Oo ate, kasi iba yung in-expect ko rito. Nandito yung mga trabaho, isa doon lang sa bukid. Tsaka dito maraming oportunidad. Mas practical ang pamumuhay sa Maynila kaysa probinsya. Kumbaga, mas maraming opportunity para sa amin pag nandito sa Maynila. 2 dekada na ang lumipas at ang National Capital Region na tinaguriang isa sa mga rehiyon sa Pilipinas na may pinakamataas na populasyon ay nagsisilbi pa ring pinakamadalas na destinasyong nililipatan ng mga Pilipino upang makapag-aral at makapagtrabaho. Ngunit, higit sangkapat ng mga naninirahan dito ay nananatiling nakapailalim sa kahirapan. Sabay ng pagtaas ng populasyon ng pag-angat ng porsyento ng walang trabaho, ang dami ng mga hanap buhay na nililikha ng mga industriyang sumisibol sa syudad ay hindi sapat para sa rami ng mga dayo mula sa lalawigan. Mas bumibilis ang pag-angat ng numero ng naghahanap ng trabaho sa NCR kaysa sa paglawak ng pangangailangan ng empleyado sa mga sektor doon. Yun. Mahirap maglipat yung mga gamit, tapos yung pang. Ikaw po ate, walang trabaho po. Naghahanap pa. Mahirap po bang maghanap ng trabaho dito? Hirap na pag hindi ka tapos. Kailangan may tinapos ka. Madalas, ang mga hinihiling ng mga kumpanya ay hindi nakakamta ng mga aplikante dahil sa kanilang kakulangan sa karanasan o hindi pag-abot sa pamantayang edukasyon na kinakailangan ng mga tumatanggap ng manggagawa sa syudad. Sa kawalan ng hanap buhay, patuloy rin ang pag-angat ng kahirapan. Nagdudulot rin ito ng mas mataas na produksyon ng kalat at pang-abuso sa kalikasan. Dahil dito, umaangat rin ang bilang ng krimen at mga batang kalsada. ang laki ng differential kapag nasa probinsya ka in terms of safety kapag tsaka na nandito ko sa Maynila. Kumbaga parang kapag naglalakad ka dito sa Maynila, lagi ka dapat na nag-iisip na pwede may mangyari sa'yo, ganyan. So,
Nahihirapan na rin ang mga paaralan at sentrong pangkalusugan sa pagtanggap ng napakaraming tao. Kaya dahil dito, nahahadlangan ang pag-unlad ng Pilipinas. Meron po ba kayong kilala na lumuwas din pero hanggang ngayon hindi pa po nakakahanap ng trabaho? Mayroon, karamihan galing probinsya. Yung iba na nga, kakilala ko, yung iba umuwi na kasi hindi nagtagumpay din, yung iba pakalat-kalat lang. Mga Galing gano'n na probinsya. po sila katagal naghanap ng trabaho? Matagal na ate kasi ano na sila sa kung saan sila nakatira sa ilalim ng tulay. Diyan sa Guadalupe. Sa katunayan, ang pagluwas tungo sa mga bayan tulad ng Metro Manila ay hindi paniguradong ang paghihirap ay matatapos. Sa makatwid, ang mga dumadayo mula sa probinsya tungo sa mga lungsod ay karaniwang nawawala ng trabaho at nahihirapang maghanap ng malilipatan. Kung makahanap man sila ng trabaho, hindi ito ang hanap buhay na kanilang nais pasukan sa paglipat. Sa katotohanan, hindi nila makamit ang mas mataas na kalidad ng buhay na kanilang nais at inaasahang matamo sa syudad. Sa huli, kanilang napapagtanto na mas gusto nila ang simpleng buhay sa probinsya. Masarap ang buhay sa probinsya. Fresh air, fresh foods, at tahimik. Kasi sa probinsya, yung mga pamumuhay doon, simple lang. Tatrabaho ka lang ng konti. Saka hawak mo yung oras mo. Kaya't kahit karamihan ng mga Pilipinong dumadayo mula sa probinsya tungo sa syudad ay may layuning agapan ang kanilang kahirapan at kawalan ng trabaho, maaaring lumala pa ang problema para sa buong bansa dahil sa kanilang desisyong lumipat. Umabot na sa 12 milyong Pilipino ang walang trabaho. Sa huli, ang katotohanan ay wala ito sa lugar kung hindi sa sariling sikap ng individual.